Natanz, Iran. Dito nakabao ng halos 30 talampakan sa ilalim ng lupa at napapalibutan ng 8 toneladang konkretong pader ang isang top-secret uranium enrichment facility. Sa pinakaloob nito, makikita ang sunod-sunod na hanay ng mga gas centrifuge na magkakaugnay sa pamamagitan ng mga kabit-kabit na sistema ng mga tubo. Ang gaseous uranium ay naglalakbay sa sistema sa iba't ibang yugto. Ang mga centrifuge ay umiikot ng may pambihirang bilis. Hinihiwalay ang mga isotopes ng uranium base sa kanilang bigat. Ang mas mabibigat na atoms ay unti-unting napupunta sa gilid habang ang mas magagaan na atoms naman ay naiipon sa gitna. Ito ang tinatawag na enrichment process. Kapag ang enrichment uranium na ito ay nahati, naglalabas ito ng napakalaking enerhiya. Ang enrichment uranium ang pangunahing sangkap sa mga nuclear power plant o sa pinakamapanganib na sandatang nalikha ng sangkatauhan. Ngunit may kakaibang nangyari. Sa video na ito ay aalamin natin kung paano sinabotahe ng CIA ang nuclear power plant ng Iran sa hindi inaasahang paraan. At aalamin din natin kung sinong makapangyarihang bansa ang tumulong sa CIA upang maisagawa ito. Ang normal na operasyon ng power plant sa Natanz, Iran ay biglang nagbago ng sunod-sunod na masira ang mga centrifuge sa nakakabahalang bilis at hindi ito maipaliwanag ng mga Iranian scientists, lalo na walang anumang kakaiba sa control panels at system logs. Lito ang mga nuclear engineers. Posible kayang may sumabotay sa kanilang sistema? Imposible ayon sa kanila dahil kung iisipin, ang pasilidad ay ganap na air gap, mahigpit na selyado mula sa internet at ang pasilidad ay pisikal na hiwalay sa labas ng mundo. Lubos itong protektado laban sa mga foreign intelligence services tulad ng CIA. Walang paraan di umano para may makapasok sa sistemang ito. Si Sergey Ulazin at Oleg Kopriv ay nagtatrabaho sa isang maliit na cybersecurity firm sa Minsk, Belarus. Inayos nila ang ilang computer para sa isang kliyenteng Iranian. May problema ang mga PC. Paulit-ulit na nagka-crash at nagre-restart. Hinalungkat nila ang sistema, hinanap ang ugat ng problema at sa huli may natuklasan sila. Isang malware pero hindi ito katulad ng karaniwang virus. Kakaiba ang malware na ito. Napakahusay ng pagkakagawa. Hindi katulad ng anumang nakita nila noon. Tila ginamit nito ang isang zero-day vulnerability, isang hindi pa nalalamang kahinaan sa isang operating system o software program noon. Ang zero-day exploit ay sobrang lakas dahil hanggat hindi ito natutuklasan at naayos ng mga developer, maaari itong gamitin ng walang hanggan. Habang mas kritikal ang paglabag, mas marami ang mga sistemang maaaring ma-hack o ma-infect. Ang zero-day ay itinuturing na pinakamahalaga o ang holy grail ng hacking. Namangha si Ulazin at Kopriv at medyo natatakot din sila. Hindi ito gawa ng mga baguhan. Batid nila na ang gumawa nito ay may mataas na antas ng kasanayan. Ang malware ay isang sobrang komplikadong computer worm. Kaya nitong mag-replicate at sa hindi kapanipaniwala na paraan. Nananatili itong hindi natutuklasan habang pumapasok sa mga heavily secured Windows system. Napapahala ang dalawa kaya nag-email sila sa Microsoft upang iulat ang kanilang nakababahalang natuklasan. Ngunit hindi nila inaasahan na wala silang natanggap na sagot mula sa Microsoft. Kaya naman, 2 linggo pagkatapos, pagpasyahan nilang ilabas sa publiko ang kanilang natuklasan. Noong July 12, 2010, nagpost si Ulazin ng babala sa website ng kanilang kumpanya sa isang English-speaking online security forum. Ibinahagi niya ang kanilang natuklasan tungkol sa malware at nagbigay ng agarang alerto. Ngunit ang babala ay huli na. Ang worm ay kumalat na ng lubusan, nakapasok sa mahigit 100,000 computer sa mahigit 100 bansa, kabilang ang Indonesia, India,
Iran, Pakistan, Malaysia at ang US. Ngunit higit sa lahat, ang Iran. Ang balita tungkol sa makapangyarihang computer worm ay kumalat ng mabilis. Ang mga bulong-bulungan ay kumalat sa mundo ng teknolohiya at kalaunan nakuha ng software ang ngayon ay kilalang pangalan mula sa dalawang pangalan ng file na nakabaon sa malisyosong code, ang Stub at MRXNet. Dahil dito, isang palayaw ang ipinanganak, Stuxnet. Nag-anunsyo ang Microsoft ng isang patch at sinabi nilang maaring hindi nila nakita ang email ni Ulazen. Ang mga cybersecurity experts sa buong mundo ay naguguluhan. Nagsimula silang suriin ang code ng Stuxnet at inabot ng ilang buwan bago nila naipon ang mga lihim nito. Unti-unti na pagtanto nila, hindi lang isang zero-day exploit ang ginamit ng Stuxnet, kundi 4 ang ginagamit nito. Ang pangunahing file ng Stuxnet ay may hindi pangkaraniwang laki para sa isang computer worm. May laki itong 600 kilobyte. Bilang paghahambing, ang configure worm na nakapasok sa tinatayang 6 na milyong sistema noong huling bahagi ng 2000 ay may laki lamang na 35 kilobyte. Kaya ano nga ba ang ginagawa ng Stuxnet kapag sinisira nito ang isang sistema? Kapag nakapasok ang Stuxnet sa isang sistema, unang ini-install nito ang isang rootkit. Ang mga rootkit ay mga koleksyon ng mga tools na idinisenyo upang itago ang mga kahina-hinalang proseso at aktibidad. Pinapayagan nito ang malware na manatiling hindi natutuklasan. Ang rootkit ng Stuxnet ay gumagana sa kernel level. Ibig sabihin, maaari nitong itago ang kanyang presensya habang kumukontrol ng buo sa apektadong computer, pati na ang pagpapago ng mga pangunahing function ng operating system nito. Ang worm ay partikular na tinatarget ang mga Windows system at ginagamit ang mga lehitimong digital certificate mula sa mga pinagkakatiwalaang kumpanya tulad ng Realtek, Semiconductor at Microsoft. Ang mga certificate na ito ay mga stamp of approval na ginagamit ng mga software manufacturer upang tiyakin na ligtas ang kanilang mga programa. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga certificate na ito, nakakalusot ang mga attacker sa maraming hakbang ng seguridad. Sa huli, may isang eksperto na nakapansin ng isang kakaibang bagay. Ang Stuxnet ay mukhang tanging tumatakbo lamang sa mga sistemang gumagamit ng partikular na software na tinatawag na Siemens Step 7. Sa lahat ng iba pang sistema, wala nang ginagawa ang worm maliban sa patuloy na pagpapakalat. Ang Siemens software ay bahagi ng isang industrial control system na dinisenyo upang gumana sa mga programmable logic controller, mga device na malawakang ginagamit sa mga industrial setting upang kontrolin ang mga makina. Dahil dito, lalong naging misteryoso ang mga bagay-bagay. Patuloy na sinusuri ng mga cybersecurity expert ang Stuxnet. Natuklasan nila na ang malware ay aktibo na mula pa noong June 2009, dahang-dahang kumakalat sa mga sistema ng isang buong taon bago ito napansin ng sinuman. Sa panahong ito, mukhang naglungsad ang Stuxnet ng 3 magkakaibang wave ng pag-atake. Ang una ay noong June 2009, kasunod ang 2 pa noong March at April 2010. Sa bawat wave, bahagyang binago ang code, malamang upang gawing mas agresibo ang malware. Kaunti lamang sa mundo ang may kakayahang gawing ito. At may isa pang detalye. Hindi basta-basta inaatake ng Stuxnet ang anumang random na computer na gumagamit ng Siemens software. Ito ay orihinal na dinisenyo upang tumama sa isang partikular na bansa at ang bansang iyon ay walang iba kundi ang Iran. Ang Stuxnet ay tahimik na kumalat ng mahigit sa 1 taon. Ngunit ngayon ay ganap ng alam ng cybersecurity community ang tungkol dito. Nagsimula ng suriin ng mga eksperto mula sa buong mundo ang komplikadong code nito. Isa sa mga eksperto ay si Ralph Langner, isang German cybersecurity researcher na espesyalista sa mga industrial control system. Habang sinusuri ni Ralph ang malware, napansin niya ang isang nakakabahalang bagay. Ang code ng Stuxnet ay hindi lang tungkol sa pagpasok, may misyon ito. Ang magsabotahe. Binago nito ang galaw ng Siemens Programmable Logic Controller o PLC.
Ang mga PLC na ito ay responsable sa pag-automate ng mga industrial machine, pagkontrol ng presyon, temperatura at bilis ng pag-ikot sa mga komplikadong sistema. Ngunit sa halip na guluhin ang lahat ng makinang pinapatakbo ng Siemens, ang pag-atake ng Stuxnet ay lubos na espesipiko. Maingat nitong binago ang takbo ng isang partikular na industrial process. Sinubukan ni Langmuir at ng kanyang team na i-isolate kung paano gumana ang Stuxnet. Natuklasan nila na binabago nito ang mga instruksyon ng PLC sa paraang maaaring makapinsala ng mga centrifuge na ginagamit sa pagpapalago ng uranium. At ngayon, iisa na lang ang tanong ng lahat, bakit nilikha ito? Ang Stuxnet ay sinasabing nilikha ng CIA ng Estados Unidos at Mossad Unit 8200 ng Israel bilang bahagi ng isang lihim ng cyber operation na tinatawag na Operation Olympic Games. Ang virus na ito ay espesyal na idinisenyo upang atakihin ang pasilidad nuklear ng Iran sa Natanz, kung saan ginagamit ng centrifuge upang i-enrich ang uranium. Dahil matagal nang pinaghihinalaan ang Iran na gumagawa ng mga sandatang nuklear sa kabila ng mga international sanction, kontrobersyal ang kanilang programa na pagpapayaman ng uranium at maraming bansa, lalo na ang Estados Unidos at Israel, ang nais itong pabagalin. Ang layunin ng Stuxnet ay sirain ang programang nuklear ng Iran nang hindi gumagamit ng puwersang militar. Nangangamba ang US at Israel na palihim na gumawa ng mga sandatang nuklear ang Iran habang kunwari para lamang ito sa enerhiya. Kaya sa halip na magsagawa ng airstrike na maaaring magdulot ng digmaan, gumamit sila ng cyber warfare upang pabagalin ang pag-usad ng programang nuklear ng Iran. Sa halip na tuluyang patayin ang sistema, nagbibigay ang Stuxnet ng peking datos sa mga operator na nagpapakita na maayos ang lahat, habang ang katotohanan, unti-unting nasisira ang mga centrifuge. Bukod doon, nagpadala din ang virus ng peking data sa monitoring systems upang hindi mapansin ng mga Iranian scientists ang pagsabotahe. Palihim itong kumalat sa mga USB drive at network, kaya nahawaan ang iba pang mga sistema. Sinira nito ang halos 1,000 centrifuge sa pasilidad ng Iran sa Natanz. Dahil doon, naantala ng ilang taon ang programang nuklear ng Iran. Ang mga gobyerno, ahensya ng intelihensya at mga eksperto sa cybersecurity ay abala sa paghahanap ng kasagutan. July 15, 2011, naglabas ang The New York Times ng isang nakakagulat na ulat. Ipinahayag nito na ang Stuxnet ay bahagi ng isang lihim na operasyon na tinawag na Olympic Games, isang pinagsamang proyekto ng Estados Unidos at Israel. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, ginamit ang isang computer worm bilang sandata ng digmaan. Binago ng Stuxnet ang laro magpakailanman, at ito ang kauna-unahang kilalang cyber attack na nagdulot ng tunay na pisikal na pagkasira. Ang Operation Olympic Games ang naging simula ng cyber warfare sa pagitan ng mga bansa na nagpapatunay na kayang sirain ng mga cyber weapon ang infrastruktura ng isang kaaway nang hindi nagpapaputok ng kahit isang missile. Bagamat matagumpay ang Stuxnet sa layunin nito, hindi sinasadyang nagbukas ito ng panibagong yugto ng pangdaigdigang cyber conflict kung saan ang labanan ng mga bansa ay hindi na lang sa tradisyonal na mga digmaan, kundi pati na rin sa digital na mundo.